Muli ito po si William Ramos, ang iyong kaibigang may kapansanan. Kaibigan, saklot ba ang puso mo ng mga pangamba sa buhay? May mga takot ka bang nararamdaman araw-araw ng buhay mo? May mga gabi ba na nauubos sa pag-iisip lang kung saan kamay ng Diyos manggagaling yung ipangtutustos mo sa iyong pamilya? O kung yung mga taong mahal mo sa buhay, ay mamahalin ka pa ba habang buhay? Napaka-normal ng mga ganyan damdamin, and the Bible actually has a lot to say para bigyan tayo ng pag-asa o ng kapayapaan na sa Diyos laging may solusyon. Laging may katugunan at naiintindihan ng Diyos yung mga takot natin sa buhay. Now remember that worrying is a form of fear. At sabi sa Bible, ang worry daw ay isang kasalanan. Bakit? Kasi nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos kapag tayo ay nag-aalala. We focus more dun sa problema natin kaysa dun sa provision ng Diyos. So dahil maraming verses sa Bible that talks about fear, kailangan nating, gusto ko makita mo itong verse from Psalm 27 chapter 27 verses 1 and 2. Verse 1, nasabi dito, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Kung ang Diyos na nga ang sangguni ng iyong buhay, sino pa ang kailangan mong katakutan? Kaibigan, kasi ang buhay na punong-puno ng takot ay parang isang papel na although maayos at diretso sa unang tingin, kapag napuno ng takot, ito ay nagiging isang papel na maraming gusot at maraming imperfections. Gugustuhin mo ba na magkaroon ng buhay na ganito ang anyo? Pero kay Kristo, kaibigan, may pag-asa. Dahil that same life na kahit puno ng takot at pag-aalinlangan ay pwede pa rin isang maging maayos na papel. Kung ilalagay mo lang ang kapanatagan mo sa kakayahan ni Kristo bilang Diyos at iyong sariling tagapagligtas. Na kung ganun pa rin ang sitwasyon mo ngayon, naiintindihan ko kung hindi ka kagad makaahon. Kaya hayaan mo ko manalangin para sa iyo, para somehow magkaroon ng kapayapaan ng puso mo. Samahan mo ako, kaibigan. Panginoon, sa iyong mga kamay nilalagay ko ang lahat ng aking takot. Ito pong lamukos na papel na to na simbolo ng aking buhay ngayon na saklot ng takot at nerbiyos at pag-aalala. Gawin mo po isang maayos na papel na walang lukot, na puno ng pagtitiwala sa mga pangako mo na ikaw ang magbibigay sa akin ng bagong pag-asa at ng bagong pananaw, Panginoon, na kaya mong gawin ang lahat para sa akin. Na may mga bagay akong hindi man kayang gawin o solusyonan sa sarili kong lakas, but I can trust in you. Kaya kong manalig dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Hindi ka kailanman nangiiwan, you neither sleep nor slumber. Kaya I can trust my life in you and all my worries in the future. Nagpapahinga po ako, Panginoon, at ibibigay ko sa iyong paanan ang lahat ng aking mga pangamba sa buhay. Manalig nawa ako at pagpalain mo po ang aking buhay. Ito po ang aking dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa muli, kaibigan, sana kahit paano nakatulong ako sa iyo.